Desiree Balingit, BSIT 1F. So today I'm going to present our final output, which is student file system. Ipapakita ko sa inyo ang ating step by step na instruction. So halina't samahan nyo. Makikita natin na follow the step by step A and R. First, part 1, step up and the student class. Import collections, import heap, import random for generating random students, IDs, and example. A. External step, create a project folder, etc. The student management. Una, syempre ang importance natin, kailangan natin ng collection para sa the queue, double-ended queue, heap para sa heap operation, at random para sa simple student ID generation. Makikita na ninyo din yung comment sa step A, which remind us na bago tayo mag-code, gagawa muna tayo ng folder for our project. C. Student class and data storage. Class student representing a single student when their details is the dictionary-like structure for internal but access via proper C. So, ito ang core ng ating system. Ang student class, instead na dictionaries ang lang ginagawa natin, objects ang bawat student. Class student, ito ang blueprint ng bawat student. Lahat ng student objects, ganito ang structure. Div in self, ito ang constructor. Kapag gumawa ka ng bagong student object, ito ang unang tatakbo. Dinidiktahan nito ang name, age, major course, email, and optional and student ID. Mapapansin ninyo yung grades. Ito ang listahan ng grades na ginawa nating protected using the underscore score para sa access lang through specific method. Generated student ID self. Generated a simple unique student ID. In a real system, this will be more robots. It's check for resisting IDs. Return P STU random rangent 10009999. Then ang generated student ID function naman ang ginagawa ng automatic student ID. Kung hindi tayo maglalagay, anomaly, simple lang ito for demo purpose. Property div grades self, allow control access and grades, return self grades. Div add grade self grade. Add is a single grade to the student record. If is instance grade is float and O greater than grade 100. Self-grade is the present grade. Else, decorator, ito ay para sa access mo. Ang grades na parang regular, attribute lang, pero may control tayo kung paano ito basahin. Tapos, ang add grade method, ito ang ginamit para sa magdagdag ng grades sa student. May validation din yan para sigurado na valid number ang nilagay natin sa grade. Natin yung code. So, mag-proceed tayo sa div calculate average. So, ang calculate average method na simple lang. Kinukuha ang average ng student at ang get status naman ang nagsasabi kung passed or failed ang isang student. Based the average, 75 ang passing mark natin. Self strings. String representation from displaying student info. Return PID self student ID, name, self name, age, self age. F is a major self major. Course is self course. Email self email. F grades. Self grades, average, self calculate average of 2F. Status, self get status. So div reps self official string representation useful for debug.
Return to F student ID. Self student ID, name, self name. Ay pumunta na tayo sa student management system class. Ito ang parang controller ng buong application. Self student or curly bracket, dito natin ilalagay lahat ng student objects. Ginagamit natin ang dictionary para mabilis ang pag-access gamit ang student ID. Makikita ninyo rin dito na mayroon siyang instance ng ibang data, structures, grade, change, unique para sa Q, student ID, BST para sa BSIT, friendship graphs para sa graph, at attendance link list para sa linking list. Ito ang nagko-connect sa iba't ibang parts ng system. Proceed tayo sa input student information. So, nakikita natin sa code lahat. So, ang add new student method ay user interface para mag-input ng bagong student. May input validation dito para sigurado na tama ang nilalagay na data. After na ma-create ang new student object, minister natin kaya siya sa self-student. Mahalaga din ito na ina-add din natin ang student ID sa BSIT at ang student as friendship graph. Proceed tayo sa step D, pass-fail check, integrated into student class grade status. Ang step D, pass-fail, ay naka-integrate na sa get status method. Para sa step A, recursive function tayo. Ang sum grade recursive, ito ay simple lang na naglistahan ng grade gamit ang recursion. Basically, kinukuha nito ang unang grade, then tinatawag ulit ang sarili niya para i-sum ang natitira hanggang sa maubos ang listahan. Then tayo sa step F, grades and average, ay kasama na sa student class. For step G, meron tayong search student function. Pwede kang mag-search by name using a linear search across all student objects or by ID, which is very fast dahil direct lookup lang ito sa dictionary. Parang hashtag. So, nakikita natin sa code ang H sorting student. So, hindi ko na yun iisa-isahin. Lahat babasahin. So, ang i-direction ko na lang siya. So, para sa step H, meron tayong dalawang sorting future. Store student by grade. And this sending para sa I short. Ang student base sa pinakamataas nilang grade. At sort student by name is alphabetical para i-sort sila by name. Ginagamit natin ito dito ang built-in sorted, open close parenthesis, function ng Python na efficient na is step I. So, nakikita natin sa code ang I, Q for your grade change. So, if else. So, ito ang step I. Ang ating QNI for grade change. Ginagamit natin ang collection due dito kapag nag-request ka ng grade change, ini-add siya sa QNI using append. Tapos, kapag i-run mo ang process, all grade change, isa-isa siyang i-upload process. Ang mga request from the front of the query using top left. Step G, link list for attendance. Integrate into student management system to manage its essential. So, for step G, ginagamit tayo ng linked list para sa attendance. Ang record attendance, ang nag-entry sa linked list, at ang display system attendance naman ang
nagpapakita ng lahat ng attendance sa record. So, hindi ko na iisa-isahin yung code natin kasi iisa ko lang siya i-code. So, nakikita naman natin sa code, yun ang attendance link list. Punta na naman tayo sa step key. Step key. 3 for academic structure, department courses, and build a simple tree structure for academic departments and courses. This is the statistic example could be dynamic based on input. Academic structure naman, ipinagpapakita natin ang gamit ng tree data structure para sa i-represent sa ang academic structure like departments or courses and build the academic tree ang gumagawa ng simple tree at ang display academic structure. Ang nagpapakita nito ng console. L. Binary search tree o BST for student IDs. Integrate into student management system to manage its instance. So, para sa step L, meron tayong binary search tree or BST specifically for student IDs. Ito ay efficient para sa pag-search at pag-insert ng IDs. Ang check student ID is a BST ang ginagamit para sa i-verify kung existing ang ID sa BST. At ang display student IDs, BST naman ang nagpapakita ng ID na sorted order. Is step M, HEAP for top performance. So, ang HEAP, ginagamit natin ang HEAP data student. Based lang average grade. Ginagamit ang HEAP module na nagbibigay ng efficient why para maintindihan ang top elements. And graph for friendship groupings. Integrated into student management system to manage its sense. So, meron ditong if, else, at saka diff. So, dito sa step N, meron tayong graph data structure para sa represent and friendships. Friendship or groupings ng mga student. Ang add student friendship ang nagko-connect ng dalawang student bilang magkaibigan at ang display system friendship ang nagpapakita ng kanilang relationship sa isa't isa. Step O. Hashing for quick access. Direct dictionary lookup. The student dictionary already acts as a hash map using student ID as a key. We can also create one for email or needed. So, diff. So, for step O, ang hashing ay natural na nangyayari sa dictionary lookups. Ang get students by ID ay nagpapakita kung gaano kabilis ma-access ang student object gamit ang ID. Dahil sa hashing, may kasama ding get student by email na pwede magamit para sa email lookups.